The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Pastor Jeff, good morning. Good morning. Ayan, pumasok na tayo sa opisina. Malakas na siguro internet. Ay, malakas. Oo, Okay. in fairness. Sige. Eto na, Pastor, basahin ko na. Ito na yung sulat, ha? Go ahead. Galing po ito sa ating kapatid na si Jeffrey. Para nga sa ating Anong Say Mo, Brad. Sabi niya dito, Pastor Jeff, bunso po ako sa 5 magkakapatid. Bukod sa aking sariling pamilya, kasama kong namumuhay ang 82 naming nanay dito sa Metro Manila. Byuda na ang aking ina. At simula nung pumanaw ang aking ama, ay sa akin na siya tumira. Ang panganay namin ang siyang naiwan sa aming tahanan sa probinsya na malapit lamang dito sa Metro Manila, habang ang pangalawa at pangatlo naming kapatid ay nagtatrabaho sa abroad. Ang pang-apat naman ay nagtatrabaho rin lang dito sa Metro Manila. Pastor, hindi naman po sa nagrereklamo ko, pero lahat ng responsibilidad sa aking ina ay solo kong ginagampanan. Alam ko na obligasyon ko ito sa kanya bilang kanyang anak at masaya ko na inaalagaan ko si nanay at naibibigay ko ang kanyang pangangailangan mula sa kanyang gamot, pagkain at maraming iba pa. Ang problema, pakiramdam ko, nag-iisa at pinabayaan na lang ako ng mga kapatid ko. Pinabayaan nila sa akin ang lahat ng responsibilidad sa pag-aalaga sa aming ina. Maraming gamot na iniinom si nanay at nang minsang na-ospital siya, tumawag ako sa aking mga kapatid para humingi ng tulong, para syempre magbantay at para sa mga gastusin sa ospital. Pero binigyan lamang nila ako ng maraming dahilan. Kaya hindi sila makakadalaw at hindi rin makakapagpadala ng tulong. May hanap buhay naman lahat ng aking kapatid at kung tutuusin, pwede naman talaga silang mag-ambag o magbigay. May mga pagkakataon din na kapag nagkakasakit ang nanay ko, sa akin pa nila isinisisi. Baka raw hindi ko naaalaga ang maigi ang aming ina. Ikinagagalak ng puso ko na kapiling ko si nanay at ako ang kasama niya sa mga huling taon ng buhay niya. Pero minsan, iniisip ko kung bakit sa dami naming magkakapatid ay ako lang mag-isa ang umaako ng lahat ng responsibilidad sa aming ina. Katulad nila, may pamilya rin po ako na mayroon ding pangangailangan katulad ng kanilang pamilya. Paano ko po ba kakausapin ang aking mga kapatid tungkol dito na hindi naman ako magtutunog na nagrereklamo dahil baka malaman ng aking ina at ikalungkot lamang niya ito. Humihingi po ako ng dasal para sa haba ng pangunawa para sa aking mga kapatid na tila pinabayaan na lamang ang aming nanay sa aking poder. Anong say mo, Brad? Yan nga po ang sulat ng ating letter sender na si Jeffrey. Ako, Pastor, daming relate dyan ngayon. Ano nga masasabi mo dito sa problema ni Jeffrey? Yan, sa tukayo ko, no? Ako, maganda yan. Well, bago ko sagutin yan, lagi natin naririnig kay Brad Ted to na kapag ikaw'y may ina pa o may ama, may magulang, napakapalad natin, ano? So, Amen. Siguro, yung sitwasyon lang. Tama ba, Brad Ted? Lagi ko narinig sa yun, eh. Amen. 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 Yeah. So, ngayon, Jeffrey, hindi ako, wala akong parang one-size-fits-all solution sa samot-sari mong parang konektadong problema. Pero, in a nutshell, para pinapakinggan ko yung problema mo, ako'y naniniwala na si Lord, kaya pinili ka among sa magkakapatid dahil in all His wisdom, alam niya na ikaw yung may sapat na pagmamahal, ikaw yung may sapat na compassion maybe. Hindi natin minamalit yung ibang mga kapatid mo. Pero naniniwala ako, no? Kasi sabi mo, bakit sa akin pa bumagsak yung obligasyon para alagaan? Ako'y naniniwala si Lord sa kanyang kaalaman. Okay? Omniscient siya. Alam niya na ikaw among sa magkakapatid ang kayang gampanan ang problema na yan na maaaring nakita mong problema pero I know it's a blessing. Alam mo, Jeffrey, ang iyong pagmamahal at dedikasyon sa iyong ina ay isang napakagandang halimbawa ng pagsunod sa utos ng Diyos. Basahin ko lang ang ating verse ngayon. Ano? Sabi sa Efeso 6:2-3, igalang mo ang iyong ama't ina, ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Okay, yung sabing i-honor, hindi lang naman igalang na namumupo at opo ka.
yung paggalang also is yung iginagalang mo yung pangangailangan niya at tinutugunan mo ang kanyang pangailangan. So, meron akong couple of advice sa'yo na sana makatulong. Una, lapitan mo yung mga kapatid mo na may puso ng pangunawa. Kapag kinausap mo yung mga kapatid, gawin mo ito ng may malasakit at hindi galit. Sabihin mo yung nararamdaman mo na hindi mo sila sinisisi. Maaari mong sabihin na alam ko mahal nyo naman ni si nanay at lahat tayo, nais natin yung kabutihan niya, ganyan. Pero ngayon, medyo mabigat na rin sa pinagdadaanan ko. Baka kasi minsan feeling nila, pag may sakit lang, saka lang humingin tulong, baka kala nila kaya mo on a day-to-day, paliwanag mo yung mga pangangailangan. Minsan hindi lang alam na ibang tao yung buong sitwasyon, kaya parang hindi na alam din siguro kung paano tutulong. So, pwede mo rin ipakita yung mga gastusin ba, i-breakdown mo. So, maging specific at konkreto kung ano hihilingin mong tulong sa kanila. Pwede mo sabihin na, ito mga kapatid, yung mga nasa abroad, baka kaya nyo i-cover yung maintenance ni nanay, ganitong amount on a monthly basis. Pwede ko ba asahan yan? O ito, sa utility, sa bills, pwede ba kayo tumulong? So, maging konkreto tayo, hindi lang yung generic na tulungan nyo naman ako. Paano bang tulong? Magkano ba? So, iwasan mo rin yung magpatong-patong yung sama ng loob. Natural lang yung nararamdaman mong pagod at minsan nakakadismaya, pero mahalagang harapin mo yung mga kapatid mo nang walang hinanakit ba. Sabi nga sa Proverbs, a gentle answer turns away wrath o yung galit. Pero pagka galit, a harsh word will stir anger. So magbigay pasalamat ka rin kung may makukuhang tulong at isama nyo rin yung nanay nyo sa solusyon kung kaya, no? Makipag-usap din siya tungkol sa sitwasyon niya. Alam mo yon, yung parang pwede naman mag-open up siguro yung nanay mo na, mga anak, ito yung kinakarap ng kapatid nyo na tinutuluyan ko ngayon. So, at the end of the day, Jeffrey, humingi tayo ng gabay at panalangin sa Diyos. Come to me, sabi niya, all you are weary and burdened, I will give you rest. Alam ko napapagod ka, physical, emotional, okay? Pero alam mo, ang Diyos, si Lord ang just na nakikita niya yung tama mong puso at susuklian niya yan ng pahinga, ng suporta at pagmamahal. So tandaan natin na kay Lord ang solusyon sa lahat. Whatever you do, gawin mo ito with all your heart. And then the Lord will eventually reward us. So, Jeffrey, alam ko, marami ko na ipayo sa'yo. Sana may isa doon na natapat. Pero tandaan mo to, Efesos 6:2-3. Igalang mo iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Pagdasal kita, Jeffrey. Lord, parang itong verse na to, baka nafe-feel ni Jeffrey, hindi naman nangyayari sa akin to, hindi naman mahaba, hindi maganda buhay ko. Pero Lord, ikaw ay totoo sa iyong mga pangako. Maaaring hindi pa nakikita ni Jeffrey ngayon ang blessing of taking care of our parents. Pero Lord, just the joy of seeing his mom every day. Alam kong one day, ma-appreciate niya lahat ng ginawa niya na to. At even yung mga kapatid niya, ma-appreciate to. Bigyan mo ng lakas si Jeffrey, matugunan ng mga pangailangan kanyang nanay, kanyang pamilya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Lord, muli po maraming salamat sa araw na ito and we continue to pray para po kay Brad Jeff sa kanya pong ginagawang pagmimisyon araw-araw sa aming programa at sa aming po mga kababayan. Always keep him safe and protected. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat na marami, Brad. Thank you again. So, meron ka bang announcement para sa iyong mga gagawin na pagmimisyon ngayong weekend na ito? Brad Jeff, go ahead. Yeah. Mamayang 4:00 po, si Ating Cheryl ay kasama natin sa Sagot Kita dyan po sa studio. Makita-kita po tayo, Cheryl Cosin Facebook at YouTube channels, saka sa 105.9 po na Facebook at YouTube. At bukas po, 4:00 din, same time po. Mamaya 4:00, bukas 4:00 sa Rebuild City Church po na Facebook at YouTube po. Magpipreach po ako doon about pursuing God. At sa Sunday, Ted, wala na kami sa Fairmont, nire-renovate, 10:00 sa AIM na. Baka may magpunta sa Fairmont. Sa AIM Conference Center po ang Rebuild City Church na face-to-face, 10 a.m. po yung paglingkod. Ted? Ayan, salamat na marami, Brad. So we'll catch you again on Monday for another edition ng Anong Say Mo, Brad. Mabuhay ka, Brad, and God bless you more. Thank you. God bless, Ted. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides.